Marami sa atin na hanggang ngayon ay wala pa rin naitatabing ipon at wala pa ring investment. Dahil sa mga kadahilanan tulad ng maliit daw ang kita at dahil sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Pero alam nyo ba na isa sa talagang pinakadahilan nito ay karamihan kasi sa atin hindi lubusang naiintindihan ang kahalagahan ng pag-iipon at pag-iinvest sa ating buhay. Kaya sa video natin na ito, pag-uusapan natin ang napakahalagang tanong na madalas nating naririnig. Ano nga ba ang mas maganda? Pag-iipon o pag-iinvest? Para saan ba ito? At kailan ba dapat mag-ipon at kailan ba dapat mag-invest? Pag-uusapan rin natin ang mga advantage at disadvantages ng pag-iipon at ang pag-iinvest. Kaya kung gusto mong malaman, panoorin mo na ang video na ito. Pag-iipon o pag-iinvest? Ano ang mas mabuti para sa iyo sa mas magandang kinabukasan? Mga ka-whiteboardpreneur, welcome to Markitoon. Usapang negosyo at kaperahan. Kaya please support our Markitoon YouTube channel. Click mo na ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Kaya naman, let's go! Para tayo makapag-ipon at makapag-invest, kailangan nating malaman ang pagkakaiba ng pag-iipon at pag-iinvest at ang kahalagahan nito sa ating buhay. Pag-iipon ay ang proseso ng pagtatabi ng pera sa isang safe na lugar tulad ng savings account sa bangko. Ang layunin dito ay magkaroon ng accessible na pera para sa mga biglaang pangangailangan tulad ng mga emergency o para sa mga future na gastusin. Para meron kang perang magagamit sa oras ng iyong pangangailangan. Samantala ang pag-i-invest naman ay ang paglalagay ng pera sa mga financial instruments tulad ng stocks, bonds, mutual funds o real estate na may layunin na palaguin o paramihin ang halaga ng pera mo sa paglipas ng panahon. Ngayon, pag-usapan natin ang mga advantages at disadvantages ng bawat isa. Advantages ng pag-iipon. Una, liquidity. Mas madaling ma-access ang iyong pera kapag kinailangan mo. May biglang gastusin o nagkaroon ng emergency, pagkakasakit o iba pa, madali mong magagamit o mawi-withdraw ang iyong pera sa iyong savings account sa mga ATM machine. Ikalawa, low risks. Mas safe ang iyong pera compare sa investment. Ano naman ang mga disadvantages? Una, low returns. Mababa ang interest o kinikita ng pera mo sa mga savings account. Usually sa mga traditional bank ay nasa 0.2 o 0.25% per annum lamang, kaya talong-talo pa sa taas ng inflation. Kaya isa rin o pangalawang disadvantages ay ang inflation risk. Maaaring bumaba ang halaga ng iyong pera dahil sa inflation. Maaaring hindi mo ito namamalayan dahil kung ikaw ay nag-save ng 10,000, pero paglipas ng panahon, oo, 10,000 pa rin yan ang iyong nasa ipon sa numero, pero ang value nito ay hindi na katulad ng dati dahil sa inflation o pagtaas ng mga value ng mga bilihin. Pag-uusapan natin ng mas malawak ang inflation sa mga susunod nating video, kaya mag-subscribe na sa ating channel. Pag-usapan naman natin ang pag-i-invest. Ang mga advantages ng pag-i-invest: higher returns. Potential na mas mataas ang kitain ng pera mo kumpara sa savings. May posibilidad na mas lumago ang pera mo dito sa investment. Ano naman ang mga disadvantages? Higher risks. Dahil oo, maaari kang kumita o lumago ang pera mo. Pero mayroon ring chance ng pagkatalo o pagkalugi, kaya dapat maging maingat at matalino sa pag-i-invest. Bago tayo magpatuloy, batiin muna natin ang ating ka-whiteboardpreneur. Shout out sa Mix Native Lechon. Thank you for trusting Markitoon for your cartoon commercial video. Alam niyo ba na ang Markitoon ay gumagawa ng maganda at effective na animated commercial video tulad ng whiteboard commercial video, cartoon commercial video, at promotional video para sa inyong negosyo. Visit and message us on our Facebook page to know more.
So, kailan ba dapat mag-ipon at kailan ba dapat mag-invest? Mag-ipon ka kung wala ka pang emergency fund. Dapat meron kang at least 3 to 6 months worth of expenses. Halimbawa, ang monthly expenses mo ay nasa 15,000 per month. So dapat meron kang ipon o emergency funds at least 45,000 na nakatabi para kung may biglang pangangailangan tulad kung bigla nawala ng trabaho, meron kang pagkukuhanan. Kung ikaw ay wala pa o nagbibuild pa rin ng emergency fund, meron tayong video na makakatulong sa'yo kung paano mag-build ng emergency fund. Ang link ay ilalagay ko sa description below. Mag-ipon ka kung may mga short-term goals ka tulad ng pagbili ng kailangang appliances o travel plans. So dapat nakatabi rin ito sa iyong ipon bukod pa sa iyong emergency funds para madali mong magagamit ang iyong pera kapag kailangan mo na. Mag-invest ka naman kung meron ka ng sapat na emergency fund. Yung extra mong budget o pera na hindi mo naman kaagad kailangan, maaari mo nang i-invest para may posibilidad na lumago pa ang halaga ng iyong pera. Mag-invest ka kung handa ka nang mag-take ng risk para sa potential na mas mataas na returns. Pag-aralang maigi ang mga risk ng mga investment instruments at kung alin ba ang willing ka o kaya mong i-risk. Sa simula, maaari kang mag-umpisa sa mga mas mababang investment risk tulad ng mga bonds and money market fund hanggang sa matutunan mo yung pag-handle ng mga risk sa investment. Mag-invest ka kung may mga long-term goals ka tulad ng retirement o pagbili ng bahay. Malaking tulong ang pag-invest sa mga long-term goals natin. Halimbawa na lang ang retirement funds. Kung isi-save mo lang ang pera mo sa retirement, after ng panahon, lalo na kung after 10 years, 20 years, bababa ng bababa ang value ng pera mo dahil sa inflation. Hindi tulad sa investment, may posibilidad na lumago ang halaga ng iyong pera. Tandaan na maging maingat at pag-aralan mabuti bago mag-invest. At i-invest lamang yung extra na budget mo, huwag ang iyong emergency fund o yung pera na kakailanganin mo sa maikling panahon. Parehong mahalaga at maganda ang pag-iipon at pag-i-invest sa ating buhay. Kailangan mo lang alamin ang iyong financial goals at kung ano ang iyong risk tolerance. Kung nagustuhan mo ang ating video, please support our channel. Click mo na ang like, share at subscribe, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating usapang negosyo at kaperahan. Thank you for watching and see you in our next video.